nag-live kanina? Hindi siya naka-live kanina? Naka-open lang. Yan. Hindi, ngayon lang. Pinindot. Cause I know you know. Ooh, I know you know. Ooh, I know you know. Hello. Happy Sabat po, mga kapatid. At salamat din sa awit na ating isang kabataan, Sister Vanessa. At salamat din tayo sa Panginoon na sa isang linggo tayo ay binigyan niya ng kalakasan. Ngayong gabi ay hindi ko akalain na ako ay magpatuloy sa part 2, sir. At biglang sumakit yung aking balakang. Hindi ko mapaliwanag. At buti na lang kanina ay nilagyan ko ng heating compress
at medyo naibsan ng konti. At tinext ko nga si Brother Roy, ikaw ang susunod sa akin, pwede ikaw na muna ang tatayo mamaya. Ay hindi pa rin daw siya ready dahil busy din siya. Dahil ay yung kanyang may bahay ay kagagaling lang din sa operasyon sa mata. So, salamat po, Brother Nonoy, na tayo ay sama-sama uling pupuri sa pagsamba sa ating Panginoon. Ang nakaraan po na ating pag-aaral ay may kinalaman po sa pagsilang ng ating Panginoon, Sister Lisa. Na rito ay yung tatlong mga wise men ay sa kanila pong pag-aaral, binigyan sila ng guide. Ano yung guide, Brother Pelomino? Yung guide nila ay para matunton ang batang si Jesus na sinilang ay yung liwanag, no, sa pamagitan ng bituin. At yung bituin doon ay binanggit ko na yun po ay grupo ng mga laksa-laksang mga anghel na sila po ay masaya na nag-antabay at nagbabantay sa pagsilang sa isang bata na siya po ang tagapagligtas ng bawat isa sa atin. At itong mga wise men, sabi po sa nakaraan ay sila po yung mga pinili na mga lalaki na galing sa Persia na ngayon po ay yung bansang Iran. Na sila po ay mga pinili mula sa mga angkan na mga mayayaman na nagsipag-aral na may kinalaman po sa mga kalikasan, lalo na sa mga bituin. At hindi lang ganun, kundi sila ay mayroong angking mga talino sapagkat sila ay tinatawag na mga scholar. At sila po ay tinawag na mga blessed sapagkat tinanggap nila at sinundan nila ang liwanag. Gaya naman din natin na tayo ay naging mapala din sapagkat mula nung nalaman natin ang liwanag, Sister Juliet, ay hindi po kayo bunitaw at hanggang nasumpungan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? So, nabanggit din po doon na yung wise men ay sila'y naglakbay ng napakaraming o napakahabang kilometro. No? Ang sabi po roon ay kinakalkula ng mga scholar na ito ay 800 to 900 miles. Kung i-convert po sa kilometer, Sister Consing, ito po ay umabot ng 1,000 mahigit na kilometers. So, ganun po kalayo ang nilakad ng mga wise men ito, yung mga magi, para lamang ang isang purpose is to see and to worship Jesus. So, nabanggit po natin na mayroon din po tayo makuhang leksyon na malapit lang tayo sa CAA, Sister Consing. Minsan ay hindi pa tayo makapagpunta sa church para doon natin katagpuin ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga pagsamba. So, nabanggit pa roon ay ipinakita nila ang true worship through their gift, mga kapatid. Ipinakita na sila po ay tunay na mananamba sa Diyos sapagkat sila ay mayroong mga dala-dala na mga ginto, mera at saka mga insinso upang ibigay nila sa Panginoon. So, ang leksyon na ating makuha ay ano ang pwede mong ibigay sa Panginoon, Brother Rapi, na pinaka-espesyal mong handog sa Panginoon ngayong gabi. Samantalang tayo ay sama-samang sumasamba sa Panginoon. So, ngayon po ay itutuloy natin ang ating pong pag-aaral sa Mateo 2, talatang 13 hanggang 23. Yan po ang katapusan. Ang sabi po rito, ang pagtakas patungo sa Ehipto.
So, bakit po sila ay naisip na tumakas? Yung pamilya ni Jose, kasama ang Panginoong Hesus, ay dahil nagkaroon ng batas. Si Haring Herod, dahil sa kanyang galit na hindi siya binalikan ng mga Magi, ay siya ay nagbigay ng batas na lahat po ng mga bata sa edad na 2 hanggang pababa ay papatayin. So, kaya nga po ay sila ay tumakas. At ang sabi po rito ay masunod ang sulat sa isang propita na ang sabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking mga anak. So, mayroon din po dito ang sabi, ipinapatay ang maliliit na mga bata. At dito po nasulat ang sulat din ng aklat ng propita Isaias na ang sabi, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. So pagkatapos nito ay yung kanila namang pagbalik mula sa Ehipto, noong pagkatapos, Brother Willie, na namatay si Haring Herod. At yung pumalit ay yung kanyang anak. At dahil gusto sana ni Jose na tumira sa Bethlehem, pero dahil siya ay nangangamba na baka ay uulitin pa rin ang ginawa ng kanyang tatay, ay minabuti po ni Jose na mamalagi at marirahan sa kanyang sariling bayan sa lugar ng Galilea na tinatawag po na Nazaret. At ang sabi po rito ay para matupad ang sulat ng mga propita na siya ay tatawaging Nazareno. So dito po ay makikita natin na yung kabuuhan ng ating mga pag-aaral ngayon ay ang sabi po rito ay tumakas kasama ang sanggol na si Jesus, kasama ang kanyang pamilya, si Maria at saka si Jose, sa Ehipto upang makatakas sa patuloy na balak ni Herodes sa lupain niya. At pagkamatay ni Herodes, si Jose bilang pagsunod mula sa mga panaginip at katuparan na rin sa mga propesiya na naitala, ay tumira sa Nazaret, sakop ng Galilea, at ayon sa propesiya ay doon tinawag ang ating Panginoon na siya po ay lumaki na Nazareno. Hanggang sinapit niya ang kamatayan sa loob ng 30 years ata. Hindi ako magkakamali. Brother Ricky. Tama ba? So doon siya lumaki na 30 taon. Kaya tinatawag siya na taga Nazareno. So ang aki po ngayong babasahin ay yung kabuuan na makuha natin ng mga points o mga mahalagang bagay, mga aral na kwento mula sa kay Apostol Mateo. Ang sabi po rito, ang istorya at kwento sa buhay ni Jesus ay tungkol sa pagsilang ng ating Panginoon Hesus. Tulad sa buong kwento, ang panaginip ay nagmamarka sa layunin at laging naroon ipinakita na laging naroon ang kamay ng Diyos sa kwento ng kaligtasan. So ang kwento po ay nagkaroon ng isip si Herodes na ibalik ang pagpapaalam sa kanya para ang sabi niya, kunwari siya ay makasamba din sa Panginoon. Pero ang kanyang layunin ay masama, no? Kundi papatayin ang Panginoon Hesus. So, ang sabi po rito ay ipinakita sa kwento na ang kamay ng Diyos ay laging nakalaan sa mga anak ng Panginoon. Amen?
So yun po ang tandaan natin, Ate Los, na sa anumang mga hindi magandang karanasan, sa anumang ating mga lalakbayin, kung anuman ang ating susuongin ng mga paghihirap, Brother Willie, tandaan po natin, katulad sa kwento ng buhay ng ating Panginoon Hesus, na ang kamay ng Panginoon Diyos ay laging nakalaan para sa atin, lalo na mayroong kinalaman sa kaligtasan. Amen? At ang sabi pa rito, sa bawat tatlong sandali ng kasaysayan, na yung una, yung pagtaka sa Egypto, pangalawa, yung nag-isip si Herodes na imasakir ang mga inusinting bata, at yung pangatlo ay yung pagbabalik mula sa Ehipto, mula nung sila ay tumakas, ay nagsasalaysay at nagpapaalala sa atin na ang lahat na nangyayaring ito ay bilang isang katuparan sa mga pangako kung ano ang mga nakasulat sa banal na kasulatan at sa salita ng Panginoon. Ano daw po? Yung lahat daw po ng mga pangyayari nito, Ate Los, ay nagpapaalala sa atin at itinuturo sa atin na ang lahat ng mga nangyayaring ito sa kwento sa buhay ng Panginoon ay ano po? Ito daw po ay isang katuparan sa mga pangako ng Diyos na ang kanyang salita ay tunay at totoo, Brother Ricky. Amen? Minsan tayo ay hindi minsan nagtitiwala ng lubos sa mga pangako ng Diyos. Di ba? Kaya nga may mga kapatid tayo na hindi nasumpungan dito, Sir Emer. Kasi ay kulang sa pagtitiwala sa salita ng Panginoon. So tandaan po natin, ang sabi po, lahat po ng mga nakasulat sa aklat ng Panginoon ay ito po ay tunay at totoo. Ano po ang prueba sa Mateo ang salita na ito ay tunay? Na ang sabi po rito ay, noong nagtanong ang mga wise men kung saan naroon ang Panginoon Hesus, itinuro ba sa kanila? Yes po, itinuro. Bakit? Ang sabi po ito, sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Juda siya isinilang, sapagkat ganito ang sinulat ng mga propeta. So isang prueba na ang salita ng Diyos ay tunay at totoo, Sir Emer. Bakit po? Matagal na po nilang nabasa bago po nangyayari na mayroong batang isinilang. Kaya madali po nilang naisabi doon sa mga Magi, ika ang isisilang po na bata ay naroon sa Bethlehem, sapagkat ang sabi nila, ito po ang aming nababasa at naisulat ng mga propeta. Ano pa? Noong ipapatay ang mga maliit na mga bata ni Haring Herodes, ito din ba ay naisulat? Ang sabi po rito, kaya't natupad ang sinabi sa pamagitan ng propeta Isaias, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. Natupad ba? Yes po, pinahintulutan na matupad na ang lahat po ng mga inusinting, mga batang, mga lalaki sa edad na 2 taon pababa ay nakaranas ng kamatayan sa kamay ni Herodes sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay at totoo. Amen? Yes po, isang prueba po mga kapatid. Ano pa? Ang sabi po rito sa talatang 23, siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang sinasabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Ang isip po ni Jose ay manirahan sa Bethlehem, pero nagbago ang kanyang isip. Bakit po nagbago? Sapagkat ito po ang sinulat 6 na nakaraan na sabi po, doon sila mamamalagi sa loob ng 30 taon upang tatawagin ang Panginoon Hesus. Ano po? Siya ay Nazareno. Ayon po sa aklat. Kaya po ang aklat po na Biblia, Brother Nonoy, siya ay tunay at totoo na ating pong
mapagkatiwalaan. Ano pa ang ipinakita ni Moises o ni Mateo sa atin sa kanya pong sinulat? Ang sabi po, katulad ni Moises, nakatakas ang batang ito, muli ay tumayo si Jose bilang isang modelo ng pagiging disipulo sa kanyang walang pag-alinlangan at masunuring tugon sa pangunguna ng Diyos. Dahil dito, inahambing niya ang marahas at malupit na kalkuladong tugon ni Herodes, kung saan inanyayahan ni Mateo ang lahat ng mambabasa na pag-isipan kung ano ang magagawa ng Bethlehem, ano ang magagawa ng mga pastol, ano ang magagawa ng mga kahinaan ng mga inosente laban sa kapangyarihang Jerusalem na namumuno sa munding ito. Ipinakita po ni Mateo ang kwento ng Panginoon na kung gaano po ang magagawa nating mga mahina sa mga makapangyarihan na mga tao sa mundong ito. Opo, ang ating pakipaglaban, Brother Willie, ay darating ang panahon ay tayo po'y makipaglaban sa mga mapangyarihang mundo, lalo na po ang mga nasa pamumunuan. Ano pa ang pinakita po sa kwento sa Mateo, mga kapatid? Ang sabi po rito, ang pagtakas sa Ehipto at pagbalik ay isang paalala ng kwento ng bayan ng Diyos. Nagpaalala na ang presensya ng Diyos ay kasama nila sa paglaya mula sa pagkaalipin hanggang sa paglaya. Ano na po? Yung kwento na po na pagtakas ng pamilya ni Jose kasama ang Panginoon Diyos, ay ito na po ay nagpapakita din at nagpaalala sa atin kung ano ang karanasan ng mga Israel, no? Sa panahon ng mga Ehipto, nung sila ay naalipin at hanggang sila ay tumakas, na ang Panginoon ay lagi nilang kasama, mga kapatid. Kaya ngayong gabi ay ito po ang mga paalala na nakukuha natin sa kwento, mga kapatid. Na anuman ang mangyari sa atin sa huling mga araw, kung dumating man mga kapighatian, Brother Dinso, alalahanin natin na ang Diyos ay naglaan ng Kanya pong mga anghel para ikaw ay ingatan. Ano po ang sabi po rito sa... Tingnan ko kung may naisulat ako dito, mga kapatid. Dito po sa awit 91:11, ang sabi po rito, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Ano daw po? Ang Diyos daw po ay magmamando sa Kanyang napakaraming mga anghel upang sa panahon ng mga paghihirap, sir, tayo ay Kanyang iingatan at tutulungan sa lahat ng ating mga dinadaanan. Amen? Katulad po sa mga nangyari sa kwento, mula noong sila ay tumakas hanggang sa pagbabalik, naramdaman po na at naranasan po nila na ang Diyos ay nag-iingat sa kanila. So, ang sabi po rito, dinagdag pa, kasabay nito ang natatanging pagsasama ni Mateo sa kwento ng massacre ay isa rin nagpaalala sa atin na ang pangako ng Diyos ay palaging nasa panganib. Minsan noon ay, Brother Fred, naisip ko na pag pumasok ka, kasama ang Diyos, ay ano po, puro kasayahan ang ating maranasan. Pero hindi po, ayon po sa kwento po, ay hindi po nila, ano po, lahat expect na sila ay lumalakad na mayroong kasayahan. Sister Lisa. Ulitin ko po, ito'y nagpapaalala na ang pangako ng Diyos ay hindi palaging masaya, kundi mayroon din minsang isang panganib. Bakit po panganib? Anong prueba? Ang sabi po, noong una ay balak ni Jose na hiwalayan si Maria. Di ba po masama ang kanyang naisip?
Sinabi ng Diyos na ano po, siya ay iyong aasawahin. Pero ang sabi po ni Jose ay, wala akong kinalaman dyan. Balak po niyang umatras. No? So, isang panganib sa isang tao. Pangalawa, ano po? Balak ni Herodes na sirain ang mga bata. Hindi magandang pangitain ito. At ito po ay natupad. Pero ang sabi po rito, ngunit ang pangako ng Diyos ay tiyak. Si Joseph ay naging masunurin sa inutos ng Panginoon. Kaya nagtagumpay pa rin siya. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang buhay po ng isang Kristiyano ay hindi po lahat masaya. Ulitin ko, ang buhay ng isang Adventista ay hindi lahat masaya mga kapatid. Kundi minsan, Brother Willie, dumadaan din tayo ng ano po, mga panganib sa ating pong buhay. At ano po, ang pangalawa, noong binalak ni Herodes na sirain ang bata, namatay si Herodes, mga kapatid. Nung tiningnan ko kung ano po ang kamatayan ni Herodes, mga kapatid, ay itinuro sa akin yung Gawa 12:23. Pakibuksan nga po ninyo mga kapatid, yung Gawa 12:23. Ang sabi po rito, Herod's death, being eaten by worms, after failed to give glory to God, at the age of 69 years old. Bata pa. Siya ring Herod, siya po ay namatay na 69 na taon. Pagkatapos po niya i-declare na patayin ang mga bata, 2 taon pababa. Ano po ang kaniyang kamatayan? Ang sabi po, his death, king suffered from respiratory and intestinal problems, severe aching, widespread. Siya ay namatay sa matinding kamatayan. Ano po ang binanggit po sa Gawa 12:23? Yung kanyang mga bituka ay kinain na mga worm. Bakit po? Ipinagkaloob sa kanya ang kamatayan na matindi. Bakit? Kailanman si King Herod ay hindi nagbigay kalulatian sa harapan ng Panginoon. Isang lesson din po sa atin mga kapatid. Bagamat mahal ng Diyos ang mga makasalanan, pero mayroon pa rin sukdulan na ang Diyos ang nakakalam sa lahat ng mga bagay na ito. Di ba po? Kaya minsan tama po yung kasabihan, Sir Danny, na huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Kasi mayroong Diyos nakakalam sa lahat ng mga bagay. Di ba po? Ganyan ang natin pinaghawak at Elisa, di ba? Pag mayroong tayong mga kaaway, atin lang pong ipinasa sa kapangyarihan ng Diyos. Wala po sa ating kamay ang magsukli at magganti sa anumang ginagawa ng tao para sa atin. Sapagkat ang Diyos ay siya ang nakakalam sa lahat ng mga bagay. Kaya po, binasa ko po ito sapagkat para malaman natin na magkaroon tayo ng lesson mga kapatid, na dahil sa ginawa po ni King Herod, matindi po ang buhay ni Herod, mga kapatid. Grabe, ang dami niyang pinatay. Pinatay niya ang kanyang asawa, kaya niya patayin ang kanyang anak. Grabe. Kaya nga po, nag-isip ako, bakit po ang kanyang kamatayan ay matindi? Biro mo, pinahintulutan ng Diyos na itong mga worm ay kakain sa kanyang mga bituka. Ganon katindi ang kanya pong kamatayan, mga kapatid. Ang sabi po rito, because King Herod failed to give glory to God. Siya po ay, nabigo na magkakaloob siya ng kapurihan sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po, namatay si Herod, ngunit ang bata ay hindi. So ano pa mga kapatid? Ang sabi po, narinig ng komunidad sa kwento ni Mateo, ang kwentong ito
na ang kasalanan at pagdurusa ay hindi biglang mawawala sa mundong ito? Opo. Ang kasalanan at pagdurusa ay hindi naman bigla ang nawawala sa mundong ito, mga kapatid. At hanggang ngayon, ang sabi po rito ay sagana pa rin ito. Kahit man ang anak ng Diyos ay nangangailangan ng proteksyon. Pero dahil sa pangako ng Diyos, ang sabi po, siya ay magkukuman sa kanya pong maraming mga anghel upang kayo ay iingatan at ituturo sa tamang daan. Amen? Yun po ang tandaan natin, mga kapatid. Sa ilalim ng takip ng kadiliman ay darating ang Diyos sa panaginip at sa ibang mga pamaraan na kapwa binaliktad ang plano ni Jose at prinotektahan siya mula sa hindi nakikitang mga panganib. Ano po? Di ba ang plano ni Jose ay manirahan sana sa Bethlehem, pero binago po siya ng Diyos ang kanyang plano. Manatili siya sa Nazaret. Sapagkat ang Nazaret, ang sabi po roon, hindi po binigyan ng pansin, ng maigi, ng pamahalaan ng Hudiya, sapagkat ang karamihan para nanirahan po sa Galilea at sa Nazaret ay ano po, mga foreigner, Sister Lisa. Ibig sabihin, hindi na talaga sila mga purong mga Hudyo, kundi sila ay ano po, may mga lahi. Kaya nga, doon pala sila pinili ng Diyos na manirahan at ayon din po sa propesya para matawag ang ating Panginoon Hesus na siya po ay Nazareno. So ano pa? Ang sabi po rito, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi dumarating na kasama ng mga hukbo, kundi sa kahinaan at pagdurusa. Ano daw po ang ating napupulot? Tandaan daw po natin, Brother Nonoy, na darating daw po ang saklolo ng Diyos, gagamitin ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin sa panahon na ikaw ay nasa panganib at sa panahon na ikaw ay nasa pagdurusa. Amen? Tama nga naman. Hindi po darating ang saklolo ng Diyos sa panahon na ikaw ay masaya. Darating po ang saklolo ng Panginoon sa panahon na tayo po ay ano po? Nakita ng Diyos na nasa ano po? Paghihinagpis. Nasa mga paghihirap. Nasa mga kalungkutan. Then, doon ipakita ng Diyos sa atin ang kanyang dakilang kapangyarihan. Amen? Ano pa? Sa madalas na hindi nakikitang mga paraan, ay mananaig ang mga pangako ng Diyos kapag ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga anak ay nagiging tapat at handang makinig at handang gumawa na may pagkamasunurin sa pagtugon sa salita at mga pangako ng Panginoon. Ano na po? Ang mga pangako daw ng Panginoon daw po ay ano po? Ay ating maangkin doon sa mga anak na handang makinig, handang gumawa, at handang maging masunurin sa lahat po na kalooban ng Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magtiwala sa pangako ni Kristo, magpakailanman siya'y papurihan. Atin pong, bilang tugon po sa ating minsay narinig, atin pong awitin ang Standing on the Promises. Team number 353. Tayong lahat po ay tumayo.
promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally, of strong cord, overcoming daily with a Spirit's sword, standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God. Tayo manalangin. O Panginoon, kapuri-puri ka sa gabing ito, na kayo po ay nagkaloob sa amin ng napakaraming mga pangako. Opo, ang iyong mga pangako ay tunay, totoo, sapagat ang lahat nito ay nasulat sa inyo pong mga banal na salita. O Panginoon, pagkalooban mo kami ng sapat na pananampalataya, na ang lahat na ito ay aami pong iingatan hanggang sa inyo pong pagbabalik. Salamat o Diyos na ang iyong mga pangako na sa kabila ng aming maranasan ng mga paghihirap, naranasan namin mga pagluha, mga karamdaman, ay kayo ay laging saklolo sa lahat po ng panahon. At kayo ay lubos na nagmamahal sa inyong mga anak na handang gumawa, handang makinig, at handang maging kasama kayo hanggang sa inyong pagbabalik. Salamat po, Diyos, sa inyong pagdinig, kasama ng inyong pag-iingat, hanggang kinabukasan, kami ay inyong gisingin upang kayo ay aming sambahin at papurihin. Ito pong aming dalangin po sa pangalan ni Jesus.